Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang ating Diyos. Ano po? Tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong pagsamba po no, sa ating Diyos. Wala naman po tayong bagong kasama ngayon. Pero, meron. Meron ba? Ay, si welcome pala natin si Pinky. Ayan. Sister Pinky. Yan po yung, palakpakan po natin ang Panginoon. Yan po yung Bible study po natin sa po, no, sa Pagray. Ano? Tama ba? Pagray? Sa pamilya po, at sa pamilya Sanchez. At sino Brother Mark? Wala? Ay, ito pala. Wala po. Hindi ko nakita, sorry. So, purihin po ating Diyos. No? Marami tayong kapatid na wala ngayon. Ano po? So, anyway, tayo po ay tuloy-tuloy na. So, purihin po ang ating Diyos. Noong pong mga nagdaang araw, siguro natatandaan niyo po yung ating mga natalakay. Lalong-lalo na po, doon po sa mga magiging kaganapan po o yung mga magaganap sa mga huling araw. Ewan ko kung natatandaan niyo pa po yung ating tinalakay. Na yung tungkol sa 7 trumpeta, yung 7 mangkok na puot ng Diyos, yung 7 selyo, puro 7 po yun eh. Actually, yun po ay hindi pa naman nagaganap. Yun po ay magaganap pa lamang. 7 selyo, 7 trumpeta, 7 mangkok na puot ng Diyos. At nitong mga nagdaan ay natalakay po natin yung ang pagpapanumbalik ng kaharian ng Diyos. Tuloy po kayo, mga kapatid. Ito, marami pa po rito. Ayan. Nung nakaraan ay naituro sa atin ni Kuya Ray yung pagpapanumbalik ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, i-renovate ng Diyos yung daigdig. Kasi nga po, di ba, nung ginawa ng Diyos po yung daigdig, napaka-perfecto niyan nung gawin ng Diyos. Nung magkasala yung tao, nasira na po siya. At maraming mga ginawa na yung tao rito na dala na rin ng mga kasalanan ng tao. Kaya nga po, sirang-sira yung daigdig natin. Hindi lamang yung mga tao, maging yung nilikha ng ating Panginoon. Kaya darating po talaga yung panahon na i-renovate ng Diyos, babaguhin ng Diyos yung daigdig. Hindi niya hindi niya gugunawin, mga kapatid. Katulad ng mga naririnig natin, hindi po gugunawin ng Diyos yung daigdig. I-renovate niya lang, babaguhin niya rin. Kaya po mababasa natin doon sa Revelation, yung lalabas na yung bagong langit at bagong lupa. Diba? Pagka nagbasa tayo ng Bible, mababasa na natin yon, yung bagong langit, bagong lupa. Kasi nga po, yung daigdig ay babaguhin po ng Diyos. Tapos natalakay din natin yung 1,000 taon. Ewan ko kung natatandaan niyo po yun, na kung saan maghahari po ang Panginoon sa loob ng 1,000 taon kasama yung mga hinirang, yung rapture saints, tapos yung mga natural people, yung resurrected saints at saka po yung tinatawag natural people, paghaharian po yun ng Panginoon at ng mga mananampalataya. At yung huling-huli nga po ay natalakay natin yung ang kahariang walang hanggan. Na kung saan ito na po yung talagang maghahari na ang Diyos, ang Panginoong Yesus, kasama yung mga mananampalataya,
at yung natural saints, natural na po rin, people din, ano po, na kung saan ay talagang magaganap na sa kabuuan, maghahari na po ang ating Diyos kasama ng mga mananampalataya, ng mga resurrected na mga saints, ano po. At mangyayari na po nga, mga kapatid, ano, yung layunin ng Diyos na kung saan ay sa simula't simula pa ang nais niya ay pagharian, ano, ng Diyos at yung mga tao dito po sa daigdig. Ano po, na yung mga tao ang naghahari po, no, dito sa daigdig. Ano po, yun po yung layunin ng Diyos sa simula pa eh. Kaya lang, ang malaking tanong po dito, mga kapatid, tayo po bang lahat ay nakahanda, ano? Dito sa ano na to, dito sa mga sinasabing ito, no, ng salita ng Diyos. Kaya sa araw pong ito naman, ano, ating ipagpapatuloy yung atin pong tinatalakay. Ano po? At ang atin naman pong tatalakayin sa umagang ito ay papamagatan po natin ano, kung hindi mababago. Alam niyo po ba na ang makakasama lang doon sa paghahari ng Panginoong Hesus ay yung mga taong katulad at tumutulad sa Kanya? Pag naghari na po ng ating Panginoon, ano po, ang makakasama niya po ron, mga kapatid, ay yung tumulad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po ang Biblia, no, ay itinuturo na kinakailangan yung mga mananampalataya ay tumulad kay Kristo o tularan natin ang ating Panginoon. Kinakailangan yung ating pamumuhay dito sa lupa ay katulad din, ano, kung paano namumuhay o namuhay ang ating Panginoong Jesus. Imposible naman po, mga kapatid, na halimbawa gusto nating mapunta doon sa karyang walang hanggan. Tapos yung ginagawa naman natin dito, ano, ay hindi pang walang hanggan. Hindi naman po pwede yan, mga kapatid. Siyempre, ang inaasahan ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga anak ay namumuhay tayo, ano, ng katulad at kagaya, ano, ng ating Panginoon. Dahil yun po yung kanyang ipinag-utos sa atin. Kaya nga po yung makakarating lang sa walang hanggan ay yung tumutulad at sumusunod talaga sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya gayon na lamang po yung ating patuloy na pagtuturuan, ano, pag-aaral, ano po, pagsusumikap. Sinasabi kasi ng iba, ay hindi na kailangan, pastor, yung ano, mga pagsisikap, basta nanampalataya na tayo sa Panginoong Yesus. Hindi na natin kailangan yan, ano, yung mga ganyan. Basta ano lang tayo, magsimba lang tayo. Hindi po gano'n ang layunin ng Panginoon, na maligtas lang tayo. Hindi po gano'n. Ang gusto po ng ating Panginoon, yung tumulad tayo sa Kanya. Kaya nga po tayo, ano meron tinatawag na discipleship eh. Kasi ang utos ng Panginoon, turuan tayong sumunod sa lahat ng mga ipinag-uutos niya. So kaya kailangan natin, ano po, na patuloy na mabago, di ba? Nabago na po ba tayo? Pero kinakailangan patuloy pa tayong ano, mabago, ano, at maging ganap, sabing ganon, at matulad sa ating Panginoong Hesukristo. Dapat ganon po yung ano natin, mindset. Pero pag ang mindset lang natin, ay basta nakasimba na ako, yung ganon, ano, basta nakakilala na ako sa Panginoon, ay basta nananampalataya naman ako. Pagka ganon po yung mindset po natin, ay hindi talaga natin maaabot ano yung larawan ng ating Panginoong Jesus. Hindi natin ano magagawa yung
ginagawa ng ating Panginoong Hesus o kung paano siya namuhay dito. Kasi yung laman lang ng ating isip ay hanggang doon lang. Ano po? Doon sa iniisip lang natin, ikumpara doon sa sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga po rito, mahaba na po yung salaysay ng pagliligtas ni Yahweh sa tao. Mula pa nang mahulog ito sa kasalanan sa Genesis 3. Ginawa na ng Diyos ang lahat ng maaaring gawin upang mailigtas ang tao at ito'y maibalik sa Kanya at sa Kanyang mga layunin. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi naniniwala at ayaw magbalik loob sa Diyos. Ano yung mangyayari sa kanila kung magwakas ang kanilang buhay o datnan sila ng wakas na nakahiwalay pa rin sa Diyos? So atin pong paksain ito sa umagang ito at magsimula po tayo sa pagbasa sa Pahayag 21, 1 hanggang 8. Diba? Nasa pa rin tayo, Revelation. Kasi nga po, ang ating tatalakayin ay kung sino yung talagang makakapasok doon po sa walang hanggan. O doon sa tinatawag na kahariang walang hanggan. Kasi nga po, tandaan natin, ang gusto ng Diyos, ang layunin ng Diyos ay pagharian yung tao. Di ba? Yun po yung layunin ng Diyos. Tapos yung mga tao naman, yung mamamahala dito sa daigdig. Kasama ang Diyos. Kaya sabi po rito, basahin po natin ang sabay-sabay. Malinaw po ba sa inyo? Ayan. Sige, basahin natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na yung dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda at bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa pining na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang mga bagay. So yan po, mapapansin po natin, binibigyan po tayo ng silip ng ni Juan, o ng Diyos, kung ano yung mangyayari, sa hinaharap. Hindi pa po ito nangyayari. Ito po'y mangyayari pa lang. Kaya nga po doon sa mga natalakay natin nung nakaraan, di ba? Bago po mangyari to, mangyayari po muna yung mga yon. Pero hindi pa rin nangyayari yun eh. Pero ito po ay pinag-aaralan natin, hindi para tayo'y takutin, kundi para maging ito yung ating pag-asa. Ito po yung ating inaasahan. Kasi po, ang mga mananampalataya, ay may inaasahan. Pero yung mga hindi mananampalataya, walang inaasahan yon. Kasi ang inaasahan po natin ay yung sinasabi, ng salita ng Diyos. Kaya nga po mga nabanggit dito, kung anong gagawin ng Diyos sa walang hanggan. Sabi niya, magkakaroon ng tinatawag na bagong langit at bagong lupa o yung bagong daigdig. Tapos sabi wala na yung dating langit. So ibig sabihin, ni-renovate din ng Diyos, yung dating langit. Bakit kaya? Kasi tinirahan din yun ng mga mga suwail na mga anghel. Hindi yung langit ng Diyos yung ikalawang langit. Kasi diyan naninirahan yung mga pinuno, pamahalaan, di ba? Yung mga espiritong, mga nilalang na espiritu na namamayani,
dito sa himpapawid. Tama po yun. Kasi yun po yung sabi ng Biblia. Tapos sabi yan, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsulubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. So di ba nasa langit pa yan eh. Ano po? Actually, pag ating aaraling mabuti, yang Jerusalem, alam niyo po, nasa daigdig po yan eh. Kasi yan yung tahanan ng Diyos. Hindi ng Diyos. Ano po? Yung tinatawag na, sabi dyan, yung ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Bakit? Kasi nga po, di ba, ang Diyos at saka tao, di ba, magkasama. Kaya pagka nilaliman pa natin yung pag-aaral dito, yung Jerusalem na yan, naandito sa daigdig. Kaya lang nung magkasala ang tao, di ba? Umakyat ang Diyos, pati yung na yun, tahanan na yun ng Diyos, ay naandun na rin sa langit. Pero dadating yung panahon, bababa po yun. At maninirahan ang Diyos kasama yung mga taong naligtas. Yung mga taong hinirang, yung mga mananampalataya, kasi sabi po rito, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Pero dati, ang tao at saka Diyos, magkasama. Nung magkasala lang, naghiwalay yung tao at saka Diyos. Kaya yung tahanan ng Diyos naandun sa langit. Pero dati naandito po sa daigdig yun eh. Kasi bakit? Ang Diyos at tao ay magkasama. So ibig sabihin, pagka nangyari na po ito, talagang yung Diyos at saka tao, dahil ang layunin niya, makasama yung Diyos sa walang hanggan, yung tao sa walang hanggan magkakasama na talaga. At saka yung tahanan ng Diyos, magiging na rin, tahanan, po? Ibig sabihin, kakasamahin na ng Diyos tsaka yung mga tao sa walang hanggang. Kaya ang sabi rito, sabi diyan, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan nila. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ay magiging Diyos nila. Sabi po gano'n, makakapiling na palagi ang Diyos. Kasi yun naman talaga yung plano ng Diyos. Ang Diyos, ang gusto niya, palaging kasama yung tao. Kaya lang, hindi nangyari yun dahil nagkasala nga po yung tao. Humiwalay yung Diyos sa tao. Pero dadating yung time, bababa po yung tahanan ng Diyos dito sa daigdig. Kaya lang, bago na po itong daigdig. Bago na rin yung langit. Pero iyan po ay hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang po yan, mga kapatid. Pagka naganap muna, yung mga napag-aralan po natin, at saka lang po darating yung tinatawag na kahariang walang hanggan. Kasama na po yung tao at saka yung Diyos. Magkakasama na po. Sabi po dyan, makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ayan. Siyempre, wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Kaya, aanin nyo na lahat. Aalisin nyo na lahat. Lahat ng natin. Paghihirap. Lahat ng mga tiisin natin, lahat ng mga problema natin, lahat ng mga pinagdadaanan natin dito sa lupa. Kaya, magtiis muna tayo mga kapatid. Amen? Nasa lupa pa kasi tayo Ibig sabihin, naandito pa tayo sa dati. Wala pa tayo doon sa tinatawag na bagong daigdig. Nasa dati pa rin po tayo. At yan po yung resulta nga ng
kasalanan. Kahit tayo'y nanampalataya na, nakipag-isa na sa ating Panginoon Kristo, kahit tayo sumusunod na, makakaranas pa rin ba tayo ng hirap? Mamamatay rin ba tayo? Magkakasakit? Yes, nandito pa tayo sa lupa. Sa dating lupa. Dati pa ring daigdig. Pero pagdating na dun sa bago, wala na po yun. Kaya nga po sabi, papahirin niya yung ating mga luha. Ibig sabihin, hindi na natin yan mararanasan. Yung ating mga paghihinagpis, yung ating mga kalungkutan, dito po, papahirin niya. Aalisin niya pong lahat yan kasi babaguhin niya po. Kaya di baling tayo nagtitiis dito na sumusunod sa Panginoon. Kaysa naman nagpapakasarap at namumuhay naman sa kasalanan. Ituloy po natin. Nasa pa lang tayo eh. Basa, 1, 2, 3. Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamta na magtatagumpay at ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Wait. Tanyo po ha? Sino lang po yung magkakamit ng itong mga nabanggit? Yung mga magtatagumpay. Yung mga magtatagumpay lang. Yung mananatili lang. Yung magtatapat lang. Yung magpapatuloy lang. Yung magsisikap lang. Hanggang wakas, hanggang kamatayan. Yun po yung ibig sabihin yan. Kaya ang sabi, ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Yung alin, yung mga unang nabanggit. Kaya sabi diyan, at ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Ay paano naman yung mga hindi nababago? Yung mga hindi nagtapat? Yung mga hindi nagpatuloy, hindi nanatili? Yung namuhay lang sa kanilang sarili? Alam niyo ang mangyayari? Ito po sa verse 8. Basa, 1, 2, 3. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyusan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Kita nyo, magkaiba. So, ihiwalay talaga ng Diyos. Dadating ang panahon na paghihiwalay niya yung puti sa dikolor. Yung mga talagang nanatili, nagtagumpay, nagpatuloy. Pero yung hindi nabago yung buhay nila, nagpatuloy pa rin doon sa kanilang mga ginagawang kasamaan. Anong sabi ng Biblia? Subalit malagim. Sabi malagim, kalagim-lagim ang kasasapitan ng mga duwag. Alam niyo po kung ibig sabihin ng duwag? Ha? Bakit duwag ang sinabi? Duwag saan? Ha? Duwag sa kanyang pananampalataya. Hindi pinaglaban. Yun po yung ibig sabihin niyan, mga kapatid. Ang tapang sa pag may kaaway, sa physical, talagang kung makarat-rat, gano'n na lang, physically ang tapang niya, pero pagdating sa pananampalataya, duwag siya. Hindi niya maipaglaban.
Alam niyo po, yung pananampalataya, pinaglalaban yan. Tayo nga minsan, pag tinanong ka, Christian ka ba? Di ba? Minsan nag-iisip yung iba kung sasabihin niya Christian siya. Born again ka ba? Yung iba nag-iisip kung sasabihin niya kung born again siya o hindi. Naduduwag yung iba. Hindi niya kaya ipaglaban yung pananampalataya. Pagka ganun po tayo, paano pa kaya pag may mga dumating pang iba? Kung yun lang natatanungin tayo, tinatanggi na natin si Lord. Paano pa kaya pag may iba pang mga mangyari dumaan sa buhay natin? Di konting lang, bibigay ka agad tayo? Diba? Napakababaw pagka ganun. Dapat pagka tinatanong tayo na, Christian ka ba? Ay, opo. Matagal na po. Paano ka naging Christian? Ganito po. Ano ba yung Christian? Yun na born again. Ay, talaga born again ka? Di ba? Di mag-share ka ngayon. Yung iba, ayaw nilang malaman ng mga tao, mga kaibigan nila na sila'y born again. Parang nagtatago. Tinatago nila yung pagiging nila, Christian. Mga kapatid, ang Christian po, ilaw. Alam nyo yung ilaw, yung bututoy, hindi naman nilalagay sa ilalim ng lamesa yun Sa ibabaw, para makapagbigay ng liwanag. Kaya sabi ng Panginoon, kayo yung ilaw. Pero kung ginagawa mo, tinatago mo yung sarili mo. Paano ka makakapagbigay ng liwanag? Napakaduwag mo naman. Pagka ganon. Dapat makilala tayo ng mga Christian. Tunay na Christian. Tunay na mananampalataya. Hindi yung Kristiyano lang sa sa nguso, mga kapatid. Ha? Kaya sabi dyan, kita nyo po, ito lang. Nasa text pa lang tayo. Marami na tayong matututunan Ang sabi po dyan, subalit malaging makasasapitan mga duwag, mga taksil. Uy, naku. Wala naman sigurong taksil sa atin, Pinagtaksilan. Ay, nakaka-relate siya, Nakaka-relate si ate, pinagtaksilan daw. Pero alam nyo, mga kapatid, di ba ang isang halimbawa ng taksil, si Judas? Di ba? Ang isang halimbawa ng taksil si Judas, yung tinraidor niya yung kanyang Panginoon. Tayo nga din mga kapatid, pwedeng yung mga kapatid natin, ganunin natin pagka hindi tayo nakapagbantay Diba? Yung tinatraidor mo patalikod. Dapat di po tayo ganon. Amen? Kaya po yan, hindi isa-isa. Mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao. Marami pa naman yan, yung nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan. Ngayon po, na yan parang ordinaryo na lang Babae sa babae, lalaki sa lalaki, paglalaban pa nila, pagtatanggol pa nila, love daw yun, sabi nila. Mga ganon. Isang kasuklam-suklam po yan. Sa Panginoon. Tingnan nyo, kaiba po yan doon sa mga mamamatay tao, mga nakikiapid. Di ba? Magkakahiwalay siya, yung kasuklam-suklam na kahalayan, yung nakikiapid. Di ba? Magkakaiba siya. Sa mga sumasamba sa Diyos, sa mga nakikiapid, ng mga mangkukulam. Aba, baka akala nyo, yung mangkukulam na ito, yung may hawak na na manika. Hindi po, mga kapatid. Pag sinabi pong mangkukulam, kapag kayong isang tao, binibihag mo yung isip niya sa hindi totoo. Halimbawa, yung mga taga-Galasya, sabi ni Pablo, kaya hangal niyong mga taga-Galasya, sinong nakagayuma sa inyo? Nabasa niyo na yun? Na sila, nabihag yung isip nila sa maling aral, turo.
Kaya pagkalimbawa, yung tao, binibihag mo yung isip, doon sa mali, sa hindi totoo, kinukulam mo. Kaya yung iba naghahanap ng kakampi eh. Tapos, i-brainwash niya, di ba? I-brainwash niya para maniwala sa kanya. May mga ganun. Kahit mali. Yun yung danger. Kinukulam mo yung tao. Paalala po yan. Sabi diyan, at yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ng lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay sa lawa na nagliliyab na asupre. Ito yung pangalawang kamatayan. Diba? Magkahiwalay. Ihiwalay talaga ng Diyos, yung mga taong natulad at tumulad sa ating Panginoon, at yung mga taong nanatili at nagpatuloy doon sa kanilang mga kasalanan. Kasi sa walang hanggan po na yan eh. Kaya ating pong talakayin, bakit nga ba ihiwalay ng Diyos yung mga hindi makababalik sa Kanya? Gaya nga po ng mga nabanggit na, sapagkat tuluyan na silang mawawalay sa layunin ng paglikha sa kanila. Tuluyan na, silang mawawalay. Lalong-lalo na po yung mga hindi talaga nagpasakop, sa ating Panginoon. Sabi nga diyan, mayroon tiyak na layunin si Yahweh nang likhain niya ang tao. Meron siyang layunin kung bakit niya tayo nilikha. Hindi pwedeng lang yung sabi nga po rito, hindi to bungang isip lamang o pasyang emosyonal para sa kanya. Nilikha niya ang tao para sa kanya upang ito makapiling niya sa daigdig sa walang hanggan. Lalo na po doon sa bagong daigdig. Sabi diyan, sa gayon, maibabahagi niya rito yung kanyang pag-ibig at kabutihan sa walang hanggan. Wala yung dito yung binigay po ni brother, saan na napunta? Yung panturo na. Wala na. Baka napaglaruan na. Sabi diyan, malinaw po ito sa salaysay ng paglikha sa tao. So kaya po, sabi diyan, tinan niyo po yung layunin ng paglikha. Sa Genesis pa lamang po, makikita natin yung layunin ng Diyos nang likhain niya yung tao. Sige, basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Kita niyo po, di ba? Ang sabi ng Diyos, yung mga tao ang mamamahala. Siya yung mamamahala. Yung mga tao yung mamamahala dito sa daigdig. Kaya mapapansin niyo po, sa walang hanggan, kasama ng Panginoong Hesus na maghahari yung mga binanal, yung mga iniligtas, yung mga nakasama dun sa rapture. Sila po yung maghahari dito, kasama ng ating Panginoon. At paghaharian nila, yung tinatawag na natural people, doon sa walang hanggan. Kasi yun po yung layunin ng Diyos sa pasimula pa, na yung nilikha niyang tao ang mamamahala dito sa daigdig. Kaya siguro nainggit yung anghel. Tingnan niyo po, sino mas mataas? Yung anghel o yung tao? Anghel. Di ba? Mga anghel po. Kaya siguro, halimbawa si Lucifer, si Satanas,
mukhang may mali. Bakit kami mga anghel ay parang papailalim pa dito sa mga taong ito? Kasi dadating yung araw, hahatulan din natin yung mga anghel. Ang babasa po natin sa Biblia yun. Mukhang sabi siguro ni Satanas, mukhang may mali, hindi yata tama ito. Bakit sila maghahari dito? Sila mamumuno? Kaya siguro ang ginawa niya, teka, kailangan kailangan maagaw ko to. Kaya mapapansin nyo, tinukso niya yung tao. Diba? Tinukso niya yung tao. Parang give up ngayon ng tao, yung dapat, yung mga taong sila yung mamumuno dito, mamamahala, nung magkasala yung tao, di ba, naipasa ngayon, kay Satanas, yung paghahari. Kaya kita nyo, sino naghahari ngayon dito? Di ba, si Satanas? Hindi nyo napansin? Ganun po yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya kita nyo, sinong mas sinong ang sa ating panahon ngayon, di ba? Mas marami yung masama. Ibig bang sabihin, nagtatagumpay yung masama? Hindi. Kasi dadating ang araw, lahat yan ay hahatulan. Pero kaya lang, nagkaroon ng pagkakataon yung masama, ang dyablo. Kaya nga po, siya yung naghahari ngayon. Kaya nga po may dalawang kaharian dito sa lupa. Yung kaharian ng dyablo at yung kaharian ng Diyos. Pero ang Diyos ay hindi pa naghahari ng pisikal. Maghahari pa lang siya ng pisikal pag nangyari na po ito. Nabago na yung daigdig at yung langit. Dahil bababa na nga po ang Diyos, at maghahari na siya kasama yung mga hinirang, yung mga mananampalataya at paghaharian na po yung daigdig ng mga taong iniligtas niya. Amen? Yun po yung sinasabi. Kaya sabi rito, silang mamamahala sa mga isda, mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Diba? Kaya lang nasira yung larawan na yun nung magkasala yung tao. Tapos, nung ang Panginoong Yesus ay naparito, diba? Naparito. Ang gusto niya maibalik yung larawan na yun na nawala sa tao. Kaya nga ang Panginoon, ang gusto niya, sumunod tayo sa Kanya. Dahil pag sumusunod tayo sa ating Panginoon, di ba? Yung larawan ng Diyos ay nahayag sa atin. Kaya kailangan po talaga mga kapatid, na pagsikapan natin, wag tayong papayag na mahiwalay pa tayo sa Diyos. Magpakatatag po tayo at mangyari nawa yung layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Ano yung susunod? Sabi diyan, ito yung layuning pangwalang hanggan. Kaya po sa Daniel, di ba, yung itinuturo po sa atin, ni Kuya Ray, ng mga nakaram, ito rin po yun, may mga nabanggit po. Sabi diyan, ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sino yung mga hinirang? Tayo. Yung mga hinirang, di ba sinasabi ng Biblia, kayo'y lahing hinirang. Kayo'y mga tinawag. Kayo'y mga pinili. Hinirang. Kayo'y mga binanal. Pinabanal ng Diyos. Kaya po yung binabanggit dito na ang kaharian at ang karangalan ng mga kaharian sa buong daigdig ay ibibigay sa mga hinirang ng kataas-taasang Diyos. Sila ay maghahari magpakailanman. Maglilingkod at susunod sa kanila ang lahat ng kaharian.
Dadami pala talaga, ano? Yung mga tao uli na paghaharian ng mga mananampalataya kasama ang Panginoon. Mangyayari po yan, mga kapatid. Kaya lang, hindi na katulad ng mga taong ngayon, yung paghaharian doon sa walang hanggan. Ang mga tao nga nun, hindi na mamamatay eh. Dahil ang kakainin na nila, mga kapatid, alam niyo po kung ano? Yung puno ng buhay. Pag binasa natin yung Revelation, mababasa uli natin yun. Di ba yung puno ng buhay, mababasa natin sa Genesis. Pero wala na yung ano, yung puno na nakakaalam o nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang meron na lang yung puno ng buhay. Ang kakain nun, yung mga natural people. Iisip kayo, no? Ito po, ganun po yung mangyayari. Kaya mababasa na natin uli yung puno ng buhay sa aklat ng Revelation sa pahayag. Na binanggit sa Genesis, yung unang aklat, pagdating sa dulong aklat ng Revelation, tsaka mo lang mababasa uli yun. Yung puno ng buhay. Mga kapatid. Kaya po yung mga yung mga mananampalataya ang maghahari kasama ng ating Panginoong Hesukristo. Sa dakong wakas, maghahari pa rin ang mga naunang sumampalataya at naisama sa pagkaon, yung rapture. Ayan po yan, no? Ng Panginoong Yesus. Paghaharian nila ang daigdig kasama ang mga kaharian ng daigdig, mga taong huling nanampalataya sa Panginoong Yesus sa walang hanggan, mga kapatid. Kaya ano po talagang kinakailangan natin na manindigan. Kinakailangan nating magpatuloy, kinakailangan nating magpakatatag. Ano po? Sabi diyan, tingnan niyo po yung sinabi diyan, bakit ibibigay sa kanila ang paghahari? Kasi nga po, sila po yung natulad kay Kristo. Sila po yung tumulad sa ating Panginoong Hesukristo. Sila yung mga nawangis, yung mga nawangis sa ating Panginoong Yesus, ang siyang maghahari. Kaya po, ito po yung itinuturo po ng salita ng Diyos. Nasabi diyan, ginawa niya ito pang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang Iglesia, hanggang makamta natin ang isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Pansinin niyo po. Ang gusto niya po, ay maging ganap tayo yung ating pagkatao katulad ng pagiging ganap ng ating Panginoong Hesukristo. Tutuloy natin. Sabi diyan, nang sa gayon, hindi tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. So kinakailangan pala, hindi tayo mananatiling bata. Hindi tayo dapat manatiling bata sa pananampalataya. Kasi yung bata madaling matangay. Madaling mauto. Totoo hindi? Tayo nga, makarinig lang ng konting ganito, ganyan. Minsan agad-agad tayong naniniwala. Hindi muna natin yung dinidiscern. Kung totoo ba o hindi. Kung tama ba o mali. Ito ulitin ko mga kapatid. Alam niyo yung mature na Christian? Hindi yung yung magaling ka sa ganito, mahusay ka. Hindi po yung ganon, mga kapatid. Ang dami. Kaya nga pagdating ng
paghuhukom, maraming sasabi, Panginoon, nangaral po kami, nagturo po kami, nagpahayag po kami, palayas pa kami ng demonyo eh. Sasabihin ng Diyos, lumayo kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala, kayo mapaggawa ng masama. Kita nyo, hindi nila nadidiscern yung masama. Diba? Pero ang galing nilang magturo siguro, mangaral. Gifted sila, talented sila, maabilidad sila. Tapos sabi ng Panginoong Yesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kayong mapaggawa ng masama. O, hindi nila natidiscern yung masama. Kaya sa Biblia po, ang turo ng mga mature, ano po? Yung kaya mong hatulan kung ano yung mabuti at masama. Ganun po yun. Halimbawa, may sinasabi yung kapatid mo. Ano? Pagka kaya mong hatulan na mabuti at masama yun, ayan, nagmamature ka na. Pero pag tatanggapin mo lang na tatanggapin, yung sinasabi, ay, immature ka pa. Ang dali mo kasing matangay. Madali kang maniwala. Yun yung immaturity. Pero pagka yung marunong kang mag-discern, questionin mo yung sinasabi ng tao. Kaya huwag tayo basta-basta nakikinig. Alam niyo po, huwag tayo naniniwala basta-basta sa kwento. Alam niyo, ang kwento ay laging may dalawang panig. At pagka nasa isang panig ka lang, hindi pala iyon totoo. Kaya nadadala ka kaagad, di ba? Ang kinakailangan natin, yung discernment, mga kapatid. Huwag tayong matulad sa mga bata. Kaya sabi nga, sa gayon, hindi tayo magiging tulad ng batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong hangad dahil tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlililang sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan. Yun po yung mature. Yung nagsasalita ka ng totoo. Hindi ka sinungalingan. Hindi yung ginagamit mo yung kasinungalingan para anong tawag dyan? Mambihag ng isip. Kaya sabi dyan, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo, na siyang ulo nating lahat. Kita nyo, lagi pong binabanggit na dapat mawangis tayo, matulad tayo. Ano po? Sa ating Panginoong Yesus. Pag nag-iisip tayo, nagsasalita tayo, pag nagdidesisyon tayo, dapat mature yung ating pag-iisip pagdating sa ganun. Amen? Yes, kinakailangan. Mag-mature po tayo, hindi tayo dapat manatiling bata. Malayo pa. Ano pa po? Sabi diyan, kaya nagpapabago ang Kristiyano. Kailan nagpapabago tayo? Nagbabago tayo. Hindi tayo dapat manatili. Doon sa kung ano lang tayo ngayon. Kailangan mag-mature tayo, mga kapatid. Kaya sabi po diyan, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo, tinamasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. Alam niyo po ba yung kaluwalhatian na binabanggit dyan? Diba? Yung kapag naghari na ang ating Panginoong Yesus, makakabahagi tayo. Makakasama niya tayo, mga kapatid. Doon sa kaluwalhatian na yun. Kaya nga, di ba, yung tatlong stages ng pananampalataya, ano yun? Justification. Tama? Ano yung susunod?
Sanctification. Yun, alam ni Kuya na. Ano susunod? Glorification. Yung tayo'y luluwal hatiin. Justification, pagpapawalang sala. Ano? Sanctification, yung pagpapabanal. Yung glorification, yung pagluluwal hati. Kaya sinabi po rito at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kaluwal hatian. Ngayon, habang tayo naririto, ano yung dapat nating gawin? Kaya sabi diyan, hindi lamang iyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Meron ba mga kahirapan? Sobra-sobra na nga, pastor Sabi diyan, dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Yung kahirapan pala, nagbubunga ng pagtsatsaga. Tayo pa naman, ayaw nating Kasi ang gusto natin laging, maginhawa. Gusto nga natin laging instant Puro ngayon nga puro instant instant asawa, instant. Di ba? Puro instant. Instant boyfriend. Di ba yung mga ganon, Yung nag-usap lang na ngayon, sila na Isa asawa na nga kagad Di ba? May mga ganon At saka ayaw nating mahirapan. Alam niyo po, maganda po yung tayo'y nahihirapan. Amen? Yung iba, ayaw. Amen? Ay, no pain. Mga kapatid, no pain. Gusto nung iba, no pain, all gain. Ang iba, ganun. Yung no pain, all gain. Yun ang gusto ng iba. Kaya ang gusto ng iba, puro instant. Alam niyo po, may layunin. Pagka tayo nagdaranas ng hirap. Kaya nga binabanggit sabi dyan, kinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Sabi, mga ibig sabihin, marami talaga, Ibig sabihin, dadaan talaga tayo. Kaya pagka tayo nakakaras ng hirap, magpasalamat ka sa Diyos. Kasi may layunin ng Diyos kung bakit dumadaan tayo sa ganun. Huwag nating questionin ng Diyos, Lord, ano ba nagawa ko? Di ba? Mapwera lang kung may ginawa ka talagang kasalanan na nagbunga ng konsekwensya na ganito. Pero kung halimbawa sumusunod tayo sa Panginoon, tapos nakakaranas tayong ganito, ganyan, abay may layunin ang Diyos. Diba, Brother Mark? Minsan kasi tayo, pagka yung laging maginhawa, titiwala lang tayo sa sa sarili natin, doon sa kaginhawahan na meron tayo. Minsan pagka yung tao, nalilimutan niya yung Diyos na nagbibigay nun. Kaya yung iba, baliwala na yung minsan yung pagsamba, yung ganon, pagdalo sa mga gawain, kasi hindi ko na kailangan yan, meron na ako nito Pero pag wala ka nun, anong ginagawa mo? Di ba tawag ka ng tawag sa Diyos? Lagi ka nananalangin, lagi kang lumalapit sa Kanya, Lord. Ang problema, pagka nagkaroon ka na, nagkameron na, ay alam niyo po ang delikado, hindi yung kahirapan. Ang pinakadelikado ay yung success ka na. Yun yung pinakamapanganib pagka nagsasucess na tayo. Yung kahirapan, hindi. Kasi naandun nga yung mas malapit tayo sa Diyos.
Pag nagdaranas tayo nun, talaga namang, kahit di ka nakakasimba, talagang panayang pray mo, Lord, tulungan mo ako, Lord. Malampasan ko to, Lord. Tatagin mo, di ba yung ganon? Pero pagka eto na, dumating na lahat, meron ka ng ganito, ganyan. Lord, pasensya ka na. Sabi mo ganon. Ano? Kanya-kanya muna tayo. Di ba may mga ganon eh. Ano? Kasi hindi mo na siya kailangan. Kaya pagka nakakaranas tayo hirap, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi may layunin siya. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong malayo sa Kanya. Kaya meron pong bunga o ang pagtatyaga ay nagbubunga ng katatagan. Ang katatagan naman ay nagbubunga ng pag-asa. May mga layunin yan eh. Pero yan yung ayaw natin. Niiwasan natin. Pero yan ang gusto ng Diyos. Amen? Ayan, At hindi tayo binibigo, ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ayan. Meron pa. Ayan, kaya sabi rito, kaya tayo nagtitiis para sa katwiran. Kailangan nating tiisin, mga kapatid. O basa, 1, 2, 3. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating kinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Diba? Ang ganda ng mga sinasabi ni Apostol Pablo. Sabi, totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Sabing ganon. Kaya po pala sabi ni Paul, di ba? Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Di baling yung nagtitiis tayo sa buhay, pero nabubuhay naman tayo para sa Panginoon. Kaysa naman nagtitiis tayo sa buhay na ito, hiwalay pa tayo kay Kristo. Parang yung mayaman, di ba? Gusto niyang maligtas. Panginoon, anong dapat kong gawin para maligtas? Sinabi ng Panginoon sa kanya lahat. Di ba? Sarap ng buhay niya. Nag-isip siya. Hindi niya kayang gawin yung sinasabi ng Panginoon. Di ba? Kaya tumalikod siya sapagkat siya ay napakayaman. Parang yung pulubi, si Lazaro, na nagtiis ng hirap. Di ba? Hindi naman tayo katulad ni Lazaro, mga kapatid. Si Lazaro talagang nagtiis ng hirap. Minsan nga tayo, yung ordinary sa atin, sa iba napaka-espesyal yun. Tapos tayo nagrereklamo pa sa buhay. Minsan pagka yung halimbawa, pag umaga, may inis ka dahil yung breakfast mo, yun na naman. Di ba, minsan na ito na naman. Samantalang doon sa iba, blessing yun. Dapat pinagpapasalamat natin sa Diyos. Yung pagtitiis mo, pero mo na, pinagtitiisan ko na nga to, pastor, to lang. Nagtitiis. Samantalang iba, nagtitiis talaga dahil hindi nakakain yung kinakain mo. Sa sarili mo ay ordinaryo lang yun. Pero yung iba talagang nagtitiis. Alam niyo po sa ibang mga lugar, talagang iba walang makain. Dapat magpasalamat tayo sa Diyos. Pagka tayo po ay sa umaga, meron tayong breakfast na ganito. Halimbawa, pandesal. Tapos merong konting palaman. Di ba? Thank you, Lord.
Dahil yung iba, wala talagang makain. Tapos sasabihin mo, nagtitiis ka na nun. Ang nagtitiis yung wala talagang makain. Hindi pa katulad yung pagtitiis natin, katulad ng pagtitiis ni Lazaro. Kailanman, di mangyayari yun eh. Sa atin, yung ganong klase, yung wala na talagang makain. Nangyari na ba sa inyo yan, mga kapatid? Wala kayong makain? O, kita nyo na. Sa isip nyo lang yun. Kaya sabi ng salita ng Diyos, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Alam nyo po yung pakikinig ng katotohanan. Yung pagtanggap ng pagtutuwid. Ano yun eh? Mahirap din yun eh. Kailangan anuhin mo yun. Tiisin mo rin eh. Masakit yun. Yung tayo tinutuwid, kinukorek, di ba? Kailangan tiisin po natin yun. Kasi para sa atin din po yun, mga kapatid. Amen? Akala nyo yung pagtitiis, yung paghihirap lang. Hindi, aba? Hindi po madaling yung tayo kinukorek, yung tayo tinutuwid. Kahit nga kami, kinukorek kami ng mga natin, overseer, di ba? Hindi po madali yon. Pero para tayo matuto, kinakailangan ating tanggapin. Kasi yun po yung kinakailangan, Pag siya ating kinahiya, ikakahiya niya rin tayo. Kaya mga kapatid, ipaglaban natin ang ating Panginoong Jesucristo. Huwag po natin siyang itatakwil sa ating buhay. Ipakilala natin si Kristo sa ating mga buhay, sa ating ginagawa, sa ating pamumuhay. Amen? Alam nyo, isang pagtatakwil kay Kristo kung hindi tayo namumuhay bilang Kristiyano, pero sinasabi mo, Kristiyano ka. Pag sinasabi natin Kristiyano tayo, hindi tayo namumuhay bilang isang Kristiyano, abay kinakahiya na natin ang ating Panginoon. Opo, ganun lang po yun. Alam niyo po ba kaya sinabi ng Diyos na huwag niyong gagamitin ang aking pangalan sa walang kabuluhan? Anong koneksyon nun, Pastor? Meron. Dala-dala mo yung pangalan ni Kristo. Tapos sasabihin mo, Christian ka. And then sa buhay mo, hindi naman nakikita. Ayaw mong ipakita yung iyong pagiging Kristiyano kasi baka mahalata ka na Christian. Piruin mo yun. Itinatakwil mo yun. Kinakahiya mo. Samantalang dapat nga na makilala si Kristo sa ating buhay. Sasabihin sa iyo, anong kakaiba ka? Christian ka? Di ba yung ganon? May magtatanong. Ang mahirap, pagka tinanong kang, Christian ka ba talaga? Ang maganda yung ganito, Christian ka? Di ba magkaiba? Kasi pag sinabi, Christian ka? Kasi ganito yung mo. Pero mahirap yung tanong na, Christian ka ba talaga? Di ba magkaiba? Kaya dapat wag natin siyang ikakahiya, mga kapatid. Amen? Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Itutuloy na lang po natin ito sa susunod. At nawa po tayo napagpala, at may natututunan po, natutunan dito po sa ating natalakay. Maraming pong salamat.